Okay, so ngayon guys, ituturo ko sa inyo ngayon no, kung paano natin to i-bypass yung ating file resources dito sa Mobile Legends, no. Okay. So, ito pala guys, yung Android version na ginagamit ko is naka Android 14 po tayo, no. Okay. So, meron muna ako sa inyo guys ipapakita dito sa C Archiver, no. Okay. So, dito kasi guys, hindi natin pwedeng ma-access yung mga files ni Mobile Legends dito sa Android kasi yung nakalagay dito is access is denied, no. Okay. So para guys ma-access natin yung folder natin dito sa C Archiver ni Mobile Legends. Okay, so kailangan muna natin guys i-enable yung Shizuku root access para ma-access natin guys yung mga file ni Mobile Legends natin dito sa C Archiver, no. Okay. So i-tap nyo lang to guys, itong 3 dots sa taas. Tapos click nyo po yung settings. Okay. So, kailangan guys yung root access nyo dito, yung type of root access nyo dito is nakaset po siya sa Shizuku, no. Okay. Then, ito guys, itong mga to, dapat naka-enable po yan. Lahat yan, dapat naka-enable po yan. Tapos, i-download nyo to guys sa Play Store, itong Shizuku na application ito. Okay. So, download nyo to guys. So, kailangan nyo munang i-pair yung wireless debugging nyo dito sa Shizuku at sa wireless debugging option nyo dun sa developer option, no? Okay. So, una dito guys, i-click nyo muna tong pairing. Ito. Itong pairing guys, ito. I-tap nyo po muna to. Then, pag ganyan guys, may lumabas na searching for pairing device. Okay, so i-tap nyo po yung developer option na to. Kailangan nyo lang guys i-enable yung wireless debugging. So pag ganito guys, turn on developer option. So kailangan nyo muna i-activate yung developer option ng phone nyo. So punta kayo ng settings. Okay, so punta kayo ng software. About phone pala. Tapos sa software information, tap nyo po siya. Then, yung build number na to guys, itap nyo lang to 6 to 7 times hanggang sa pag may ganyan, kailangan nyo lang i-enter yung PIN, password ng phone nyo para ma-activate yung developer option nyo na setting sa phone nyo, no? Okay. So, go back nyo lang guys, tapos scroll down nyo sa pinakababa. Sa ibang phone siguro, mahahanap nyo po yung developer option nyo sa additional setting. Pero sa akin, naka Samsung tayo, so dito ko lang siya makikita sa pinakababa, no, sa dito. Okay, so tap natin yung developer options na yan. Then hanapin nyo guys dito yung wireless debugging, ito. So kailangan ito guys, naka-enable po yan. Tapos itap nyo lang po siya. Tapos i-click nyo dito guys, ito, itong nasa baba, itong pair device with pairing code. Okay, so ito guys, ito. So, tap natin yan. So, may magpa-pop up dyan na code. So, i-enter nyo lang siya dito guys sa taas. Okay. 147628. Then, click lang natin dito guys yung send. Or i-tap natin yung send. Para maging successful yung pairing service natin sa Shizuku, no? Okay. Then, start lang natin guys yung Shizuku na app na to para magkaroon ng root access yung mga file folder natin sa C Archiver para makapag-move tayo or copy-paste tayo ng mga files. For example, yung mga skin script, yung mga ginagamit yung mga script doon. So, kailangan nyo munang i-start yung Shizuku na service na to, no, para sa kanyang root access sa file, mga file folder doon. So, start lang natin guys. Okay, so after neto guys, balik tayo sa C Archiver natin. So, device storage, Android, data. Okay. So, hanapin nyo dito guys ngayon yung Mobile Legends nyo na folder. So, scroll down nyo lang guys. So, ang gagawin natin dito guys, buburahin natin yung data nya kasi may ipapalit tayong panibagong data, which is ito na guys yung full files. Okay, so burahin muna natin tong dalawang to, file na to.
Then after neto guys, meron tayong ipapalit ditong panibagong files, no? Okay? So okay nyo lang. Okay, so ayan guys. Go back lang natin sa device storage. Tapos sa download nyo na folder, or hanapin nyo dyan guys sa download nyo na folder itong ida-download nyo dyan sa comment section itong MLBB full files na naka hero patch, new hero patch po siya ni Sushi, no? Okay, so ang gagawin natin dito guys, ida-direct extract natin to doon papunta, no? Okay, so tap lang natin siya. Tapos itong ikaapat guys, eto, yan, tap natin yan. Then select a destination folder, device storage, Android, data. Tapos dito nyo guys, i-direct extract sa folder ni Mobile Legends, no? Okay. So tap lang natin to guys. So pag may ganito guys, check nyo lang tong apply to all files para mai-replace niya lang po yung missing na file, no? So after neto guys, i-tap nyo po, ilong press nyo lang po yung Mobile Legends na folder, tapos click nyo guys yung information. Okay, so ayan guys, nag-load na yung file count nya, tapos yung size nya is umabot siya ng 7.68 GB, no? Okay, so pag ganyan guys, pwede na nating i-open yung ating mga Mobile Legends. Yan, open natin siya. Tapos check natin guys yung mga file resources natin, yung mga hero image, yung mga skin image display natin doon, kung lahat-lahat na ba is totally naka-download na ba lahat-lahat, no? Or displayable na ba lahat yung mga image hero icon doon, no? Okay, so ayun guys, kung makikita nyo guys, diba, finish na kaagad, no? Okay, so ayan, so ayan, lahat na yan guys. Okay, so check natin yung shop natin. So ayan, lahat yan guys, fully displayed na po, no, yung kanyang image, hero image. Okay, okay, so tap natin yung isang hero. Okay, so ganun lang guys, kadalino at kasimple kung paano nyo i-bypass yung mga file resources nyo sa mga naka Android 13 or 14 dyan. Basta as long as supported po kayo sa wireless debugging settings ng phone nyo, no? Okay, so ito nga pala guys yung ating Android version, naka Android 14 po tayo. So ayan, naka Samsung kasi ako guys. So ayan, para sa gustong i-bypass yung kanilang mga file resources sa mga naka Android 13 or 14, gamit yung method na to, no? Okay, so yan lang guys, at sana nakatulong sa inyo. Please wag nyo kalimutan bigyan ng like, share at mag-subscribe na rin po kayo sa mga bago dyan. Hanggang dito na lang at maraming salamat. Peace.